Sa isang maliit na bayan, mayroong isang batang babae na nagngangalang Pina. Mahal na mahal siya ng kanyang ina. Ngunit mayroon siyang isang ugali na laging nagbibigay dito ng sakit ng ulo. Lagi niyang hindi mahanap ang kanyang mga gamit. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay isang mabait at masipag na babae. Araw-araw siyang nag-aalaga ng kanilang hardin upang mayroon silang makain. Isang araw, inutusan ni Aling Rosa si Pina na kunin ang sandok para sa kanilang niluluto. "Pina, anak, nasaan na ang sandok?" tanong niya. Ngunit kahit saan maghanap si Pina, hindi niya ito makita. "Naku Pina," sabi ni Aling Rosa na medyo naiinis na. "Lagi na lang nawawala ang mga gamit mo. Buksan mo kasi ang iyong mga mata." Sa sobrang inis at pagod ni Aling Rosa, napasigaw siya, "Naku Pina, sana'y magkaroon ka ng maraming mata para makita mo na ang lahat at hindi ako laging nahihirapan sa'yo." Nagulat si Pina sa sinabi ng ina at tumakbo sa labas. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Pina. Nag-alala si Aling Rosa at hinanap siya sa buong hardin. "Pina, Pina, nasaan ka?" sigaw niya. Kinabukasan, habang patuloy sa paghahanap, may napansin si Aling Rosa na isang kakaibang halaman na tumubo sa kanilang hardin. Hindi niya ito kailanman nakita noon. Isa lamang itong korona ng pinya. Ang halaman ay may bungang hugis ulo na may maraming maliliit na marka na parang mga mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang kanyang hiling. Napuno ng kalungkutan ang kanyang puso. "Pina, anak ko," bulong niya habang marahang hinahawakan ang prutas. "Ikaw ba ito?" Mula noon, tinawag ni Aling Rosa ang halaman na pinya bilang alaala sa kanyang anak. At iyon ang alamat kung bakit ang pinya ay may maraming mata, isang paalala na laging buksan ang ating mga mata upang mahanap ang ating hinahanap.